Para kay Elena Vance, ang matriarka ng $1 billion na Vance Industries, isa na namang Martes lang yon, isa na namang board meeting, isa na namang charity gala, isa na namang hapunan sa isang sobrang mahal na restaurant sa Manhattan na ang tubig mas mahal pa kesa sa tanghalian ng karamihan. Isa siyang babae na nakakita na ng lahat ng nangyari at halos lahat ay pag-aari niya. Pero habang inaayos niya ang silk shawl sa balikat, matalim pa rin ang kanyang mga mata at mapanuri. Kahit osamitay na siya, may napansin siyang kumislap na liwanag mula sa kabilang dulo ng kwarto. Hindi iyon ang karaniwang kislap, parang brilyante o kislap ng pinakintab na pilak. Isa itong alaala, isang multo. Nakasabit sa leeg ng isang batang waitress ang kwintas na hindi na nakita ni Elena sa loob ng 50 taon. Isang kwintas na inilibing niya kasama ng kanyang puso ang kanyang wedding necklace. Ang restaurant ay tinawag na Aurelia, isang pangalang puno ng ginto at eksklusibidad. Diyan, ang mga usapan ay palihim, nilalagyan ng tunog ng maingat na pagtintin ng Cristofle na kubyertos sa porcelain ng Bernardo. Para kay Eleanor Vance, pamilyar ito, kulungan ng karangyaan. Nakaupo siya sa kanyang karaniwang sulok na mesa, isang trono kung saan niya binabantayan ang kanyang kaharian ng impluensya. Sa tapat niya ay nakaupo ang kanyang apo at tagapagmana, si Julian Vance. Sa edad na 28, si Julian ang larawan ng ipinamanang pribilehiyo, naka-sharp na suit, mas maayos na gupit, at madaling kumpiyansa na nagmumula sa hindi pa kailanman na saradong pinto sa kanyang harapan. Sa kanan niya naman ay si Marcus Vance, bayaw ni Eleanor, isang lalaking ang mukha ay maingat na ginawang maskara ng mapanuksong alindog na itinatago ang malamig na kalkulasyon ng isang corporate predator. Siya ang nakababatang kapatid ng yumaong asawa niya na si Richard, at pagkatapos ng trahedya ni Richard ilang dekada na ang nakalipas, naging matibay na sandigan siya ni Marcus at ang COO ng Vance Industries. Magkakasara na ang deal ng Henderson sa Biyernes. Sabi ni Marcus na may mahinhing bariton na boses. Nakaayos ang board tulad ng inaasahan natin. Napakagaling ni Julian sa huling negosasyon. Tumango si Elena pero parang half ang utak niya. Ipinagdiriwang nila ang unang malaking tagumpay ni Julian sa corporate. Pero para sa Elena, may ibang kahulugan ang araw na iyon, mas malungkot. Setyembre 4 kasi iyon, kaarawan ni Richard. Sana ay Otay 5 na siya. Ramdam niya ang pamilyar na hapdi sa puso, isang bakanting puwang na kahit anong yaman o tagumpay, hindi pa rin napunuan. Lola, ayos ka lang ba? Tanong ni Julian nang mapansin ang katahimikan niya. Ayos lang ako, anak, sagot niya. Matatag pa rin ang boses, pero malayo ang mga mata, nagbabalik tanaw lang. Doon na lumapit ang waitress. Nasa mesa nila siya. Bata pa, siguro nasa early 20s, may pagod pero mabait na mga mata at madilim ang buhok na nakatali sa simpleng bun. Malinis ang kanyang uniforme, pero agad na nilampasan ni Elena ang mukha ng babae, ang propesyonal ng ngiti niya, at ang baso ng tubig na hawak. Napatingin siya sa bagay na nakalagay sa hukay ng leeg nito. Imposible. Yung kwintas ay isang natatanging piraso na ipinala kay Richard mula sa isang artisan sa Florence bago ang kanilang kasal. Hindi ito yung palamuti na parang bumabagsak na cascade. Hindi mga diamante, kundi isang bagay na mas personal at mas alimuot. Isang perpektong esmeralda na kulay ng taglagas na gubat ang nakalagay sa isang maselang platina na disenyo na tila mga pinagtagpi-tagping sanga ng willow. Pero ang pinaka-espesyal nito ay ang clasp, isang maliit na inukit na nightingale. Tinatawag siya ni Richard na kanyang ibong umaawit. Nakaukit sa likod na nakatago sa mundo ang mga salitang "And my song, my heart." Napabigla si Elena. Nawalan siya ng kulay sa mukha, naging kasing maputla ng tablecloth ang kanyang balat. Sa loob ng 50 taon, akala niya nawala na yung kwintas na iyon, para bang nawala na habang buhay kasama ng pinakamalaking trahedya sa buhay niya, kung saan ang boses ni Elena ay parang bulong ng kabayo na tumatagos sa mahinang ingay ng restaurant. Tumigil si Marcus at Julian sa usapan, lumingon sa kanya na may kaba. Nagulat ang waitress, huminto sa pagpour ng inumin.
Ma'am, pasensya na po. Itinaas ni Elanena ang nanginginig na kamay, itinuturo ng daliri niya diretso sa leeg ng babae. Yung kwintas? Saan mo nakuha yan? Ang babae na may name tag na Mia ay kusang hinawakan ng emerald. Lumabas sa mukha niya ang gulat at takot. Ito na nga raw ang gamit ng nanay ko. Ito na lang ang natira sa akin sa kanya. Napailing si Julian, may halong pang-aalipusta sa mukha. Lola, sana naman. Siguro kopya lang yan. Murang peke lang yan. Hindi yan peke. Matigas ang tinig ni Elelanina. Bumalik ang lakas nito na may halong lamig na galit na ikinilabutan ng dalawang lalaki sa mesa. Hindi pa siya nakakita ng kopya. Nilabag ng artisan ng karaniwan. Tinitigan niya ang waitress, mabilis ang isip, magnanakaw, mandaraya. Paano kaya nangyari ito? Babae? Bata? Utos ni Elelanena na may matatag na boses, walang puwang sa pagtatalo. Sasama ka sa amin ngayon din. Parang biglang tumahimik ang buong restaurant. Lahat ng kumakain ay lumingon at tumingin. Ang manager, isang matabang lalaki na si Ginoong Huboys, dali-daling lumapit na may mukha ng pagkabahala. Mrs. Vance, may problema ba? May seryosong problema, sabi ni Elelanena, hindi inaalis ang tingin sa natatakot na waitress. Hawak nito ang ninakaw na bagay na sobrang halaga para sa akin. Gusto kong makausap siya ng pribado. Nagmamadaling tumingin si Mia sa paligid. Namumula ang mukha niya sa hiya at takot. Ninakaw? Hindi mo naiintindihan. Binigay ito sa akin ng nanay ko bago siya namatay. Hindi ako magnanakaw. Titingnan natin yan, sabi ni Elelanena na malamig ang tono. Tumuloy siya sa dalawang pribadong bodyguard niya na nakaitim na suit na palaging nakapaligid. Dalhin siya ng maingat sa pribadong kwarto ko sa taas. At huwag siyang pakawalan sa paningin niyo. Habang papalapit ang mga gwardya, desperadong tumingin si Mia kay Julian at Marcus. Lumingon si Julian, nahihiya sa harap ng mga tao. Nakakabilib. Pero si Marcus, hindi mabasa ang ekspresyon niya. Sa isang saglit na nagkatinginan sila ni Mia, wala siyang ipinakitang awa o pagkamausisa. May naramdaman siyang iba, isang bahagyang lamig at maingat na babala na nawala agad pagkaraan. Para kay Elelanena, nawala ang balanse ng mundo niya. Ang kwintas ay hindi lang basta alahas. Ito ang susi sa isang nakasarang kwarto sa puso niya. Isang kwarto na puno ng dalamhati, pagsisisi, at ang multo ng nag-iisang anak niya, ang kanyang anak na babae na si Isabela. Isang anak na sinabihan siyang patay na, sa loob ng 30 taon. Ang pribadong dining suite sa pinakaitaas na palapag ng Aurelia ay taliwas sa maingay na restaurant sa ibaba. Isang tahimik at marangyang kwarto na may malawak na tanawin ng kumikislap na skyline ng Manhattan. Pero para kay Mia Russo, pakiramdam niya'y ginto lang siyang nakakulong. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto, mahigpit na hawak ang pamilyar na lamig ng Esmeralda sa kanyang leeg, nanginginig ang mga kamay. Nakapwesto ang dalawang security guard sa tabi ng pinto na walang emosyon. Nakaupo si Elelanena Vance sa isang mataas na silyang may sandalan na parang mismong larawan ng makapangyarihang autoridad. Nakatayo si Julian sa tabi ng bintana, nag-i-scroll ng walang pasensya sa kanyang telepono habang dahan-dahang naglalakad si Marcus malapit sa fireplace. Ang mukha niya ay puno ng malalim na pag-aalala. Ulitin natin, sabi ni Elelanena, matalim at malinaw ang boses. Ang pangalan mo ay Mia Russo at sinasabi mong sa nanay mo ang kwintas na ito. Oo, sagot ni Mia, nanginginig pero matatag ang boses. Siya si Isabela Russo. Namatay siya 2 taon na ang nakalipas dahil sa cancer. Ito ang kanyang pinakamamahal na bagay. Sabi niya sa akin na galing ito sa tatay ko at hindi ko dapat ito pakawalan kailanman. Ang pangalan. Parang suntok sa tiyan kay Elelanena ang pangalang Isabela, pangalan ng anak niya. Siguradong pagkakataon lang to, isang malupit at baluktot na pagkakataon. Isabela Vance ang pangalan ng anak ko, sabi ni Elelanena habang pinagmamasdan ang mukha ni Mia kung may bakas ng pagkilala o pandaraya. Namatay siya sa isang aksidente sa bangka sa baybay ng Maine, halos 30 taon na ang nakalipas.
Ang kwintas na suot niya, regalo galing sa yumaong asawa ko, ay nawala sa dagat kasama siya. Nagkunot-noo si Mia sa totoong pagkalito. Vance? Hindi. Russo ang apelyido ng nanay ko. Hindi niya kailanman binanggit ang Maine. Tahimik lang ang buhay namin sa Queens. Librarian siya. Siya ang lahat sa akin. Napuno ng luha ang mga mata niya, bunga ng dalamhati at matinding takot sa sitwasyon. Wala akong alam tungkol sa anak mo. Sumpa ko. Huminto si Marcus sa paglakad-lakad at iniabot ang kamay niya sa balikat ni Elelanena para magbigay ng aliw. Elelanena, malinaw na masakit itong pagkakataong ito. Malamang nagsasabi ang babae ng totoo base sa alam niya. Siguro bumili ang nanay niya ng pekeng gamit sa isang hindi tapat na nagbebenta. Nakakalungkot talaga. Kwento yan pero wala itong kinalaman sa atin na si Isabela. Ipakita mo, utos ni Elelanena, hindi pinapansin si Marcus. Dahan-dahan, inalis ni Mia ang kwintas. Ang maliit na clasp na hugis Nightingale ay bumukas sa paraang sila lang ni Elelanena ang nakakaalam. Lumapit siya at inilagay ito sa panginginig na nakabukas na palad ni Elelanena. Nang maramdaman niyang malamig na platinum ang humipo sa balat niya, alam ni Elelanena na ang hinlalaki niya ay dumampi sa pamilyar na mga sanga ng willow at huminto sa likod ng emerald na palamuti. Hindi na niya kailangan salin ng alahas para maramdaman ang banayad na gasgas ng ukit na ENR, aking kanta, aking puso. Totoo yon. Kanya yon. Biglang sumalubong sa kanya ang pagkahilo. Ang opisyal na kwento, ang kwentong sinabi sa kanya ni Marcus na lugmok sa dalamhati noon pang mga taon ang nakakaraan, ay si Isabela na palaban at rebelde. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, ay nagnakaw ng bangka kasama ang mga kaibigan. Dumating ang bagyo. Walang nakaligtas, walang nahanap na katawan, puro wasak lang. At ang kwintas na hindi kailanman tinanggal ni Isabela ay pinaniniwalaang nasa ibaba ng dagat. Hindi ito basta-basta, bulong ni Elelanena, pumuti ang mga kuko habang mahigpit niyang hawak ang kwintas. Imposible ito, lumapit si Julian, tumingin na mula sa kanyang telepono. Nakita niya ang totoong emosyon sa mukha ng kanyang lola, isang damdaming hindi niya nakita mula noong siya ay bata pa. Tumingin siya kay Mia, sa luha-luhang mukha nito at sa simpleng luma nitong sapatos. Hindi ito yung matigas na kriminal na inakala niya. Isang natatakot na batang babae ito. Ibibigay ko sa'yo. $100,000 para dito. Biglang sabi ni Elelanena. Parang sinusubok ang boses niya. Cash agad. Pwede kang umalis dito at di na kami kailanman makikita pa. Tapos na ang problema mo sa pera. Tumingin si Mia sa kanya na parang nagulat. Hindi, sagot niya na may galit sa tinig. Hindi mo gets. Ito ang nanay ko. Ito lang ang natira sa akin sa kanya, sa kasaysayan ko. Hindi ito binebenta, kahit ano pa ang presyo. Ang tindi ng paninindigan ni Mia, ang apoy sa mga mata niya, mas nakumbinsi si Elelanena kaysa kahit anong kasinungalingan. Ang opportunist siguro ay kukunin na lang ang pera tapos tatakbo na. Naniniwala ang batang babae sa kwento niya, ibig sabihin, ang nanay niya, si Isabela Russo, ang susi. Eleanor, tama na yan, sagot ni Marcus, bahagyang tumigas ang boses. Nai-stress ka lang sa wala, pakawalan mo na ang bata. Hayaan nating ang legal team natin ang bahala sa pagkuha ng kwintas bilang pamana ng pamilya. Simpleng usapin lang yan ng batas sa pag-aari. Pero may duda na naitanim sa isip ni Elelanena. Hindi tungkol kay Mia, kundi tungkol sa kwentong pinaniwalaan niya ng 30 taon. Sobrang bilis ni Marcus na itakwil ito. Sobrang bilis niyang gustong alisin ang babae. Sobrang bilis niyang gustong isara ang kwentong bagong bukas lang. Hindi, sabi ni Elelanena. Nilingon niya si Marcus mula kay Mia. Hindi natin ito haharapin sa mga abogado. Sa katotohanan natin ito haharapin. Bumalik ang tingin niya kay Mia. Sabi mo na wala na ang nanay mo. May mga gamit ba siya na naiwan? Mga litrato, sulat, birth certificate? Tumango si Mia habang pinapahid ang luha. Pisngi. Oo, sa apartment ko, isang maliit na kahon ang gamit niya.
Yan lang ang meron ako. Julian, utos ni Elena na parang bakal ang boses niya. Sasama ka kay Miss Russo sa apartment niya para kunin tong kahon. Huwag mong bibitawan o aalisin sa paningin mo. Marcus, tawagan mo si David Chen, ang private investigator ko. Gusto ko siya sa opisina ko ng alas 8 ng umaga eksakto. Sabihin mo sa kanya na i-clear ang schedule niya. Eleanor, ito ba ay matalino? Protestang sabi ni Marcus na parang binabangon ang nakaraan. Tila ang nakaraan na ang nagbangon ng sarili. Sagot ni Elena, nakatitig sa kanya. At balak ko nga, para malaman kung bakit. Ibinigay niya pabalik ang kwintas kay Mia na nagulat. Itago mo muna. Mukhang mas karapatan mo ito kaysa sa akin ngayon. Habang inilalabas ni Julian si Mia na litong-lito mula sa kwarto, naiwan si Elena kasama si Marcus. Mabigat ang hangin sa hindi nasabi na tensyon. Tumingin siya sa mga ilaw ng syudad pero hindi niya iyon nakikita. Nakita niya ang isang multo. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang bahagyang pakiramdam na inakala niyang namatay, nakasama ng kanyang anak na babae. Isang nakakatakot, delikado at lubos na nauubos ang munting pag-asa. Ang apartment ni Mia sa Queens ay parang ibang mundo kumpara kay Aurelia. Isa itong maliit na ikatlong palapag na lakaran sa isang pre-war na gusali na puno ng mga hindi nagkakatugmang muebles, mga second-hand na libro, at ang natitirang amoy ng paboritong lavender potpourri ng kanyang ina. Simple lang, pero tahanan ito na binuo ng pagmamahal. Sobrang hindi komportable si Julian Vance. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay parang nang-aasar sa kupas na linoleum na sahig. Nakayuko siyang nakatayo sa tabi ng pintuan habang si Mia, unti-unting bumabalik ang kanyang pagkontrol sa sarili, ay lumakad papunta sa maliit na kahoy na baul sa paa ng kanyang kama. Ito na to, sabi niya, mahina ang boses. Lahat, iniwan niya. Inilagay niya ang simpleng karton na kahon ng sapatos sa coffee table at binuksan ang takip. Ang amoy ng lumang papel at mga alaala ang pumuno sa maliit na kwarto. Si Julian, na inasahang maboboring, ay napatingala at naging interesado kahit hindi niya inaasahan. Ang kahon ay parang time capsule ng tahimik na buhay na naipasa. Nandoon ang isang kupas na litrato ng isang batang babae na may mga mata ni Mia at maliwanag ng ngiti habang hawak ang isang sanggol. Nakabalot si Mia sa simpleng kumot. May tumpok ng mga sulat na nakatali ng laso. Medyo kumupas ang tinta sa mga sobre. Meron ding mga libro, isang pinatuyong bulaklak sa loob ng isang aklat ng tula, at sa pinakailalim, may nakatiklop na opisyal na dokumento. Unang ibinigay ni Mia kay Julian ang litrato. Ito ang nanay ko, si Isabela. Pinag-aralan ni Julian ang larawan. Maganda ang babae, pero may malalim na lungkot sa ngiti niya na hindi maitago ng kamera. Nakaramdam siya ng kakaibang kirot. Isang larawan lang kasi ang nakita niya noon ng kanya. Tia Isabela Vance. Isang formal na portrait nung kabataan niya na nakasabit sa silangang bahagi ng mansyon ng lola niya. Ang babaeng nasa portrait na iyon ay seryoso at matigas ang tindig. Pero ang babae sa larawang ito ay buhay na buhay, parang totoo. At hindi maikakaila ang pagkakapareho niya sa babaeng nakaupo sa mesa ng lola niya. At dahan-dahang pinulot ni Mia ang bungkos ng mga liham. Sabi niya, galing daw ito sa tatay ko. Sabi niya, artista daw siya, isang kahanga-hangang lalaki na ang pangalan ay Leo Russo. Namatay siya bago pa man ako ipanganak dahil sa isang aksidente. Kaya ganun ang pangalan niya. Wala yan sa birth certificate ko. Iniabot niya kay Julian ang dokumento. Birth certificate niya yon. Pangalan, Amelia Russo. Ina, Isabela Russo. Ama, hindi nakalista. Tugma yung mga detalye sa sinabi niya. Kinuha ni Julian ang isa sa mga sulat. Postmark galing sa maliit na bayan sa hilagang bahagi ng New York. Higit 20 taon na ang tanda. Ang sulat kamay ay maskulino. Puno ng damdamin. Aking pinakamamahal na Isabela, aking songbird. Simula nito, natigilan si Julian. Songbird,
Parehong palayaw na ginamit ni Grandpa Richard para kay Lola Elelena. Kailangan talagang pagkakataon lang yon. Pero nagsisimula ng kumabog ng mabilis ang puso niya. Samantala, sa kanyang penthouse na tanaw ang Central Park, si Elelena Vance ay naglalakbay din sa kanyang nakaraan. Sa kanyang pribadong silid-aralan, isang kwarto na walang sino mang pumapasok ng walang pahintulot. Binuksan niya ang nakalock na kahon na gawa sa rosewood. Sa loob nito ay ang kanyang mga alaala tungkol kay Isabela. Hindi ang rebelde at problemadong batang babae na palaging inilarawan ni Marcus, kundi isang matalino at masigasig na dalagang mahilig sa sining at tula. Nakakita siya ng litrato ni Isabela noong 16 anyos na suot ang Sarafina na kwintas para sa unang beses. Ang saya sa mukha niya ay nakabighani. Paano naging pabaya at biktima siya sa opisyal na kwento? Nanginig ang mga kamay ni Elelena nang maalala niya ang araw na dumating si Marcus sa kanya, mukha niyang puno ng lungkot para ipaalam ang balita tungkol sa aksidente sa bangka. Sobrang nalugmok siya sa sariling kalungkutan. Sobrang numb dahil nawala ang asawa niya ilang taon bago iyon, kaya hinayaan na lang niya si Marcus ang humawak ng lahat, ang mga awtoridad, mga ulat, ang memorial. Hindi niya kailanman kinwestiyon si Marcus. Bakit pa niya gagawin? Siya naman ay pamilya. Kinabukasan naupo ang private investigator ni David Chen sa kanyang opisina. Si Chen ay isang tahimik at maingat na lalaki na nasa kanyang 50s, kilala sa paghahanap ng mga katotohanang nakabaon ng malalim. Ipinaliwanag ni Elananar ang sitwasyon, ang kanyang boses matatag at kontrolado, na hindi nagpapakita ng anumang emosyonal na kaguluhan na nararamdaman niya. May dalawang gawain ako para sa iyo, David, sabi niya habang itinutulak ang litrato ng ina ni Mia sa makintab na mesa. Una, gusto kong malaman mo ang lahat ng tungkol kay Isabela Russo at sa kanya, anak na babae, si Mia. Pangalawa, bumaba ang kanyang boses, naging mas seryoso. Gusto kong kunin mo ang orihinal na ulat ng pulis at Coast Guard tungkol sa aksidente sa bangka ng anak kong si Isabela Vance, 30 taon na ang nakalipas sa Maine. Gusto ko lahat ng dokumento, bawat pahayag ng saksi, bawat papel na may kinalaman sa araw na iyon. Naiintindihan ko, sabi ni Chen, matalim at maingat ang mga mata. Magsisimula ako sa mga Ruso, mas mabilis yon. Habang sinisimulan ni Chen ang trabaho, dumating si Julian dala ang kahon mula sa apartment ni Mia. Ikinalat niya ang kanyang pagbisita, ang mga liham, ang larawan, ang sertipiko ng kapanganakan. Binanggit niya ang salitang songbird sa mga liham. Sa wakas, natunaw ang pagkontrol ni Elelena. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Tawag ni Richard sa akin yon, bulong niya. Tapos tinawag din niya si Isabela ganyan. Ang kanyang maliit na songbird. Unti-unting nagkakabit-kabit ang mga piraso, bumubuo ng isang larawan na hindi pa niya maintindihan. Isang nakakatakot na mosaiko ng mga kasinungalingan at nawalang panahon. Alam niya na may katiyakan na nagpapakilabot sa kanya, na ang batang babae sa larawan ni Mia ay, ang nawawalang anak niya ay siya ring tao. Hindi namatay si Isabela. Tumakas siya. Namuhay siya ng tahimik sa Queens bilang si Isabela Russo, nagkaanak kay Leo at namatay ng hindi kailanman nakipag-ugnayan sa pamilya na akala nila ay multo na siya. Pero bakit? Bakit iiwan ng anak niya ang buhay na puno ng yaman at karangyaan? Bakit hahayaan niyang isipin ng ina niya na patay na siya ng 30 taon? Ito ba ay dahil sa kahihiyan, takot o pinalayas siya? Nakabitin ang tanong sa hangin, madilim at nakakatakot. At habang si Elelena ay tumitingin mula, ang litrato ng kanyang ngumingiting anak na babae ay naihambing sa alaala ng mukha ni Marcus na puno ng pekeng awa at isang bagong, mas nakakatakot na tanong ang nagsimulang mabuo. Sino ba talaga ang pinakanakikinabang sa pagkawala ni Isabela Vance? Talagang magaling si David Chen sa trabaho niya. Sa loob ng 48 oras, may paunang ulat na siya sa lamesa ni Elelena. Isang file ito
na unti-unting binubuwag ang mga pundasyon ng kanyang mundo. Pinatunayan ng investigasyon ni Chen na si Isabela Russo ay namuhay ng simple at hindi mapansin. Nagtatrabaho siya sa Queen's Public Library ng mahigit 20 taon. Sinasabi ng mga kapitbahay niya na mabait siya, tahimik, at sobrang maalaga sa kanyang anak na si Mia. Napansin din nila na palagi siyang may daladalang malalim na kalungkutan. Nahanap ni Chen ang kanyang death certificate. Ovarian cancer, ang sanhi ng pagkamatay niya, 2 taon na ang nakalipas. Nahanap din niya ang tala tungkol kay Leo Russo, isang promising na batang pintor na namatay nga sa isang malagim na hit and run na aksidente 24 na taon ang nakalipas, ilang buwan lang bago ipinanganak si Mia. Isa siyang struggling artist. Kabaligtaran talaga. Isa sa mga lalaking inaasahang pakasalan ni Isabela Vance. Tugma ang kwento. Totoo ito. Naging Isabela Russo na si Isabela Vance. Pero ang pinakamalakas na ebidensya ay nanggaling sa pinansyal na investigasyon. 29 taon na ang nakalipas, ang trust fund na itinatag para kay Isabela Vance ng kanyang ama ay winakas. Ang buong halaga na umabot sa $500,000, isang malaking pera noon, ay inilipat sa isang anonymous na holding account at pagkatapos ay unti-unting kinuha ng cash sa loob ng 6 na buwan. Pinayagan ang transaksyon ng tagapangalaga ng account. Ang tagapangalaga na itinalaga ni Elelanina pagkatapos ng pagkamatay ni Richard ay si Marcus Vance. Nang makita ito ni Elelanina, naramdaman niyang may malamig na takot na bumalot sa kanyang likod. Sinabi ni Marcus sa kanya na ang pondo ay idinonate sa isang Marine Biology Foundation na ipinangalan kay Isabela. Isa na namang kasinungalingan iyon. Kasabay nito, si Julian na hindi mapawi ang pakiramdam na may malalim na mali ay nagsagawa ng sariling pagsisiyasat. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa isang nakatagong safe sa lumang silid-aralan ng kanyang lolo na si Richard, isang kwarto. Ginagamit na ngayon ni Marcus bilang pangalawang opisina. Isang gabi, gamit ang kombinasyong naalala niya mula pagkabata, binuksan niya ito. Hindi ito puno ng mga stock certificate o bearer bonds. Puno ito ng mga sulat. Mga sulat mula kay Tia Isabela papunta kay Lola Elelanena na isinulat sa murang papel. Ang mga sobre ay may postmark mula sa parehong maliit na bayan kung saan galing ang mga sulat ni Leo Russo. Puno ito ng mga pakiusap ng isang batang babae para sa kapatawaran at pangunawa. Inay, sana maintindihan mo. Mahal ko si Leo. Siya ang mundo ko. Alam kong wala siyang pera, pero mas malaki ang puso niya kaysa kahit sinong lalaki na nakilala ko. Hindi ko kaya ang buhay na pinlano mo para sa akin. Kailangan kong makasama siya. Pakiusap, kausapin mo ako. Huwag mong hayaang si Tito Marcos lang ang makausap ko. Alam kong galit ka sa akin pero anak mo pa rin ako. Mahal kita. Hindi kailanman nakita ni Eleanor ang mga liham na ito, kahit isa man lang. Si Marcos ang naging tagapamagitan nila, sinasabing tumatanggi si Isabela ng anumang kontak dahil nawawala siya sa gulo ng kanyang paghihimagsik. Ang huling bahagi ng palaisipan. Nanggaling ito sa kontak ni David Chen sa Maine. Manipis at kaduda-duda ang opisyal na ulat tungkol sa aksidente sa bangka ni Isabela Vance. Isang testigo lang ang nandoon, isang lokal na mangingisda na nagsabing nakita niyang lumubog ang bangka dahil sa biglaang bagyo. Pero nang hanapin ni Chen yung retiradong mangingisda, inamin ng matandang lalaki dahil sa mabigat na konsensya sa katandaan na hindi niya kailanman nakita ang isang bangka na lumubog. Binayaran siya ng isang maayos na lalaking taga-syudad ng 10,000 cash para lang pirmahan ang pahayag. Inilarawan niya ng eksakto ang lalaki. Siya ay si Marcus Vance na 30 taon ang tanda na mas bata. Walang aksidente, walang wasak na sasakyan. Lahat yon gawa-gawa lang. Isang napakalaking sinadyang kasinungalingan. Nakaupo si Elelanena sa kanyang study. Nakalatag sa harap niya ang mga ebidensya. Mga financial records,
mga lihim na sulat ni Isabela na puno ng desperasyon, ang pag-amin ng testigong binayaran. Bawat dokumento ay parang pako sa kabaong ng buhay na akala niya'y tunay. Hindi lang si Marcus ang naging matulunging bayaw na nagpapakalma sa isang nagdadalamhating kapatid. Siya pala ang utak sa likod ng kanyang mga paghihirap. Siya ang nagpalayo sa kanyang anak na babae. Nilaangkin ang kanyang mana, pineke ang kanyang pagkamatay, tapos dahan-dahang sinuong ang posisyon ng kapangyarihan at tiwala na sana ay para sa mga anak ni Isabela balang araw. Siya ang nagkontrol ng kwento, ng kumpanya, at pati si Elena mismo sa pamamagitan ng kanyang pagdadalamhati sa loob ng 30 taon. Grabe ang pagkabigla, halos hindi makagalaw. Yung lalaking matagal nang kasama niya sa hapag, yung advisor niya, yung naglaro pa sa apo niya, ay isang ahas pala. Hindi lang niya inorganisa ang pagkawala ng anak niya, kundi pinarusahan si Elena ng habambuhay na pagluluksa, isang kamatayan na hindi naman nangyari. Pinabayaan niyang mabuhay at mamatay sa kahirapan at dilim ang sariling pamangkin, habang siya naman ay nag-aani ng bunga ng kanyang pagkawala. Sobrang sakit ng pagdadalamhati ni Elena, pero unti-unti itong napapalitan ng ibang damdamin, isang emosyon na matagal nang hindi niya naramdaman ng ganito kalakas mula nang mamatay ang kanyang asawa. Isang malamig at makatarungang galit. Kinuha niya ang telepono. "Julian," sabi niya, ang boses ay walang kahit anong init, tigas na parang diamante. "Kunin mo si David Chen. Magkita tayo sa Vance Tower sa loob ng 1 oras. At Julian, huwag kang magsabi kahit ano sa lolo mong tito." Malapit nang mahuli ang bitag. Ang pangunahing boardroom sa ika-Oakland palapag ng Vance Tower ay parang simbahan ng kapangyarihang pangkorporasyon. Isang malaking 50 paa na patag na pulidong mahogany ang nagsisilbing mesa, napapalibutan ng mga upuang gawa sa malambot na itim na balat. Mula sahig hanggang kisame na mga bintana, tanaw ang buong lungsod ng New York na parang tanaw ng Diyos. Dito sa silid na ito, nililikha ang mga kayamanan, winawasak ang mga kumpanya at tinatapos ang mga karera. Ngayon, dito magaganap ang palabas, para sa pagkawasak ng isang pamana na itinayo sa kasinungalingan. Pumasok si Marcus Vance sa boardroom, may ngiting kayang-kaya ang sarili. Akala niya si Eleanor ang nag-ayos ng emergency meeting para pag-usapan ang sitwasyon ng waitress. Kaya naghanda na siya ng plano para tahimik at legal na maalis si Mia Russo sa pamamagitan ng pag-label sa kanya bilang isang tusong manlilinlang. Nagulat siya nang makita na 3 lang pala ang naghihintay sa kanya. Si Elena, nakaupo sa dulo ng mesa, ang postura niya ay kasing higpit ng isang reyna sa trono. Si Julian naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, ang ekspresyon niya ay hindi pangkaraniwan, ang seryosong mukha niya, at may isang lalaking nakasimple na suit na hindi niya kilala, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Elena. "Eleanor, ano ba to?" Banayad ang tono ni Marcus. "Medyo drama naman para sa isang Martes ng umaga, di ba? Kung tungkol to sa babaeng yon, sigurado akong kaya ko nang ayusin yan." "Umupo ka, Marcus," sabi ni Elena. Tahimik ang boses niya, pero umalingaw-ngaw ito sa malawak na silid na may nakakatakot na awtoridad. Napawi ang ngiti ni Marcus. Umupo siya sa tapat niya, may bahagyang pag-aalangan sa kanyang mga mata. "Si David Chen ito," sabi ni Elena, pinapakita ang lalaki sa tabi niya. Isa siyang pribadong investigador. Nawala ang kulay sa mukha ni Marcus. "Pribadong investigador? Para saan naman yan?" sagot ni Elena. "Para sa katotohanan." Inilatag niya ang isang file sa makintab na mesa. Tumigil ito mismo sa harap ni Marcus. "Simulan na natin dito. Record ng transaksyon mula 29 taon na ang nakalipas, ang pagbuwag ng trust fund ni Isabela. Sinabi mo sa akin na napunta ang pera sa isang marinero. Biology Foundation yon sa alaala niya, pero parang napunta lang sa holding account tapos sa bulsa mo.
Tinitigan ni Marcus ang papel. Mabilis ang isip niya. Misunderstanding yan. May mga komplikasyon, mga bayarin. Plano kong mag-donate, pero komplikado yung legal na proseso. Ganun nga ba? Nagsalita si Julian sa unang pagkakataon, halatang may galit sa boses. Lumapit siya at inilagay ang tumpok ng mga sulat ng tiyahin niya sa mesa. Komplikasyon din ba tong mga sulat na to, yung mga isinulat ni Isabela sa lola niya? Nagmamalasakit ka pa ba ng patawad? Yung mga liham na sinunog mo at itinago ng 30 taon. Tinitigan ni Marcus ang mga kupas na sobre at sa unang pagkakataon, tumalab ang takot sa kanyang mga mata. Saan mo nakuha yan? Paninira yan sa privacy ko. Privacy? Mga usaping pampamilya yan. Mga usapin ng pamilya ko yan. Pinaayos ni Elena ang kanyang tinig, tumataas ang tono pero kontrolado ang galit. At tinago mo sa akin ang mga sinabi ng anak ko habang pinapakain mo ako ng mga kasinungalingan tungkol sa paghihimagsik niya at pagkahulog niya sa pagkawalang pakundangan. Pinoprotektahan kita noon, Elena, Marcus. Nagngangalit siya, lalong lumalakas at nagiging desperado ang boses niya. Wala na siyang kontrol. Sinasayang niya ang buhay niya para lang sa isang artistang walang pera. Ginawa ko ang kailangan para protektahan ang pangalang Vance. Para protektahan ang legasiya ni Richard. Protektahan ang legasiya niya. Mababa ang boses ni Elena, parang unggol. Sinira mo yan. Lumapit si David Chen at inilagay ang maliit na digital recorder sa mesa. Pinindot niya ang play. Pumuno ng putol-putol na boses ng isang matandang lalaki ang tahimik na kwarto. Ang pangalan niya ay Vance, isang marangyang lalaki mula sa syudad. Binigyan niya ako ng 10,000 piso ng cash. Sabi niya, all I. Kailangan ko lang pumirma sa papel na nagsasabing, nakita kong lumubog ang bangka sa bagyo. Hindi ko naman talaga nakita yung bangka. Wala rin akong nakita na babae. Lahat yan kasinungalingan. Pero kailangan ko yung pera. Nagtapos ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay ganap, na nilalabasan lang ng mabigat na paghinga ni Marcus. Nabasag ang maskara niyang pagpapanggap na maginoo at kontrolado, at lumabas ang duwag at selos na tao sa likod nito. Nakulong siya, nahayag, na walang takas. Pinabayaan mo akong magluksa sa anak ko ng 30 taon. Bulong ni Elena na may sakit na tinataglay buong buhay niya. Pinabayaan mo ako. Nagtayo ka ng alaala para sa isang multong ikaw mismo ang lumikha. Nakatayo ka sa tabi ko sa kanyang bakanting libingan, hawak ang balikat ko bilang aliw, kahit alam mong buhay pa siya, nagdurusa ng mag-isa. Pinabayaan mo siyang mamatay na may sakit at mahirap, ilang milya lang dito. Para lang dito? Iwinagayway niya ang kamay sa marangyang silid-pulong para sa pera, para sa kontrol. Kasi hindi mo kailanman maabot ang antas ng kapatid mo. Hindi ba, Richard? Ikaw ba ang nagtayo ng imperyong ito? Ninakaw mo lang ito. Bumagsak si Marcus sa upuan, talo. Naubos na ang laban, pinalitan ng kawalang buhay. Kawalan. Tumitig siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa na gawa sa mahogany. Mga kamay na pumirma sa mga pekeng ulat, nagtago ng mga liham at ninakaw ang kinabukasan ng isang pamilya. Ginawa ko ito para sa pamilya, mahina niyang bulong, parang wasak na awit. Hindi ka na pamilya, bungis-ngis ni Julian, ang mukha niya puno ng pagkasuklam. Hindi na. Tumayo si Elena ng buong taas, na para bang pinuno niya ang buong kwarto. Ang kanyang kalungkutan ay parang isang bagay na nadarama, pero ngayoy naging sandata na ng malamig at matibay na katarungan. Papunta na ang security, Marcus, sabi niya. Sabi niya, walang halong emosyon ng boses. Idi-escort ka nila palabas ng gusaling ito. I-freeze ang mga ari-arian mo. Tatanggalin ang pangalan mo sa lahat ng pag-aari ng Vance. I-disown ka namin ng publiko at legal. Kinuha mo ang anak ko. Ngayon, babawiin ko lahat sa'yo. Lumayas ka na sa harap ko. Nang dumating ang security team at dinala palabas ang maputlang si Marcus Vance na walang masabi, tuluyan nang bumigay si Elena. Umupo siya, nang hihina ang mga binti at itinago ang mukha sa mga kamay niya. Lumabas na ang katotohanan, pero ang pinsalang iniwan nito ay hindi masukat. Hindi niya nahanap ang kanyang anak na babae. Natagpuan niya lang ang katotohanan kung paano niya nawala ang anak.
At ito ay isang pagtataksil na mas masakit pa kaysa sa kamatayan mismo. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng harapan ay isang gulo ng mga legal na aksyon at tahimik na kalungkutan. Ang kwento ng matagal na panlilinlang ni Marcus Vance ay nagdulot ng malalakas na alon sa mga elite na lupon ng lipunan sa New York. Bigla siyang naging paraya. Ang pangalan niya ay naging kasing kahulugan ng sukdulang pagtataksil. Para kay Eleanor, gayunpaman, ang pampublikong tagumpay, walang kwenta iyon. Bawat legal na dokumentong pumutol ng ugnayan kay Marcus ay paalala ng 30 taong nawala sa kanya. Ngayon, isang tao lang ang laman ng isip niya, si Mia. Nagpadala siya ng sasakyan para sa kanya, hindi bilang utos, kundi bilang mahinahong paanyaya. Dumating si Mia sa penthouse sa Grand Fifth Avenue, yung lugar din kung saan unang pinaghinalaan siya. Pero ngayong pagkakataon, hindi mga gwardiya ang sumalubong sa kanya, kundi si Elena Vance mismo, na ang mga mata ay puno ng malalim at matinding lungkot. Mia, simula ni Elena na nanginginig ang boses, emosyon. Ang dami kong gustong ikwento sa'yo. Ang dami kong gustong ipanghingi ng tawad. Sa mga susunod na oras, sa tahimik na kwarto sa penthouse, inkwento ni Elena ang buong malungkot na kwento. Ipinakita niya kay Mia ang mga liham na isinulat ng kanyang ina, ang patunay ng panlilinlang ni Marcus, ang lalim ng pagtataksil na nakaapekto sa buhay nila nang hindi nila namamalayan. Kwento niya ang tungkol sa kanyang anak na si Isabella Vance, hindi bilang isang rebelde na tumakas, kundi bilang isang masigla at mapagmahal na dalaga na umibig at pinarusahan dahil dito. Dahil sa isang malupit at ambisyosong lalaki. Nakikinig si Mia, magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi lang siya umiiyak para sa inang nawala sa kanya, kundi para rin sa lola na hindi niya kailanman nakilala at para sa hirap na pinagdaanan ng kanyang ina nang nakaw ang buhay na puno ng pagmamahal at pamilya mula sa kanya. Ang kwintas sa kanyang leeg ay hindi na lang basta alaala. Isa na itong patunay sa nakatagong pamana ng kanyang ina, isang koneksyon sa mundong hindi niya inakalang mararating. Akala ko ay galit ka sa kanya. Bulong ni Mia. Nabasag ang puso niya sa sakit ng ina niya. Buong buhay niya, inisip niya na itinakwil siya ng sariling ina at ayaw na siyang makita. Si Tito Marcus, minsan lang siyang binisita pagkatapos niyang tumakas. Binigyan siya ng pera tapos sinabi na ayaw na niyang makita siya ulit. Sinabi niya na para na siyang patay sa kanya. Yung huling malupit na saksak sa puso. Pumikit si Elena, nilulon ang sakit na yon. Hindi lang siya niloko ni Marcus. Pinuno pa niya ng galit at sama ng loob ang puso ng anak niya laban sa kanya para siguradong mapanatili si Isabella. Hindi siya kailanman nag-abot ng kamay, hindi kailanman sinubukang basagin ang pader ng katahimikan na itinayo niya. Mali siya, sabi ni Elena, ang boses niya ay matinding bulong. Hindi ko kailanman siya iniwan ng hindi minamahal, kahit isang araw man lang. Inabot niya ang mga kamay ni Mia sa sarili niyang mahina at nanginginig na mga kamay. Ang pangalan niya ay Isabella Vance. Ang pangalan mo, kung tatanggapin mo, ay Amelia Vance Russo. Ikaw ang apo ko. Ikaw ang huling bahagi ng aking anak na babae, ang huling bahagi ng aking Richard. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito, sayo ito, palagi na itong sayo. Matagal na kitang hinihintay. Hindi agad at hindi rin naging madali ang pagbabago. Si Mia ay biglang napasabak sa isang mundo ng hindi maintindihang yaman at matinding pagsubok. Ipinakilala ni Eleanor ang kanyang pagkatao sa isang press conference na ikinagulantang ng mga tao sa mundo ng negosyo at lipunan. Hindi siya inilabas bilang nawawalang tagapagmana sa isang kwento ng pantasya, kundi bilang biktima ng isang malupit na krimen, simbolo ng tibay ng pamilya at ng kanilang paninindigan sa katotohanan. Si Julian, na tinanggalan ng kayabangan at napahiya sa katotohanan, ang naging pinakamalakas na kakampi ni Mia.
tinulungan niya itong maglakbay sa bagong mundong iyon. Ang mga komplikasyon ng bagong buhay niya hindi bilang isang mayabang na may mataas na posisyon, kundi bilang pinsan, kaibigang may pinagsamang masakit na kasaysayan. Nakita niya kay Mia ang katapatan at kabutihang bihira sa mundo ng korporasyon na pinaghandaan niya. Sa kabilang banda, hindi kailanman nakalimutan ni Mayor kung sino siya. Siya si Amelia Russo, anak ng isang librarian mula sa Queens. Bagaman tinanggap niya ang kanyang lugar bilang isang Vance, iginiit niyang parangalan ang buhay ng kanyang ina. Ayaw niya ng posisyon sa Vance Industries. Sa halip, gamit ang sa buong pusong basang luha ni Elela Nena sa kanyang basbas, ginamit niya ang bagong yaman para itatag ang Isabella Russo Foundation, isang charity na tumutulong sa mga single moms at kanilang mga anak sa pamamagitan ng suporta, tirahan, at educational grants. Ginawang inspirasyon ang tahimik at marangal na pakikibaka ng kanyang ina para gawing isang pag-asa para sa libo-libo. Hindi siya lumipat sa marangyang penthouse. Sa halip, nakahanap siya ng komportableng brownstone sa Brooklyn, isang lugar na talaga namang ramdam ang pagiging tahanan. Pero araw-araw niyang binibisita ang kanyang lola, pinag-uugnay ang 3 dekadang agwat na pinuno ng mga kwento, lumang litrato at tahimik na sandali ng pag-unawa, unti-unting nagpapagaling ng sugat na matagal nang nanatili sa isang henerasyon. Ang katahimikan na sumunod sa pagkawasak ni Marcus Vance ay hindi mapayapa. Isa itong hungkag at umuukil-kil na kawalan na puno ng mga multo ng 30 taong nawala. Para kay Elela Nena, ang agarang kaganapan pagkatapos ng pagtatalo sa boardroom ay hindi tagumpay, kundi isang malalim na pagbagsak. Ang malamig na galit na tumulong sa kanya sa pagtuklas at pag-akusa ay unti-unting nawala, naiwan ng isang dagat ng dalamhati, napakalawak na muntik na siyang malunod. Panalo siya. Nahayag niya ang ahas sa kanilang pugad. Pero ang tagumpay ay halos kapareho ng kawalan ng pag-asa. Wala pa rin ang kanyang anak na babae at ang katotohanan tungkol sa buhay at kamatayan nito ay isang trahedya na masakit kaysa sa kasinungalingang ipinagluluksan niya ng 3 dekada. Ang unang tunay na usapan nila ni Mia, malayo sa malamig na kapaligiran ng mga opisina at ang banta ng pagtatalo ay sobrang awkward. Nangyari ito sa Grand Penthouse Library, isang kwarto na puno ng libu-libong libro na may balat na pabalat. Bigla kong naisip na parang isang aral ng nakalimutang kaalaman yon. Umupo si Mia sa gilid ng damask sofa, maliit at parang overwhelmed, suot pa rin ang simpleng damit mula sa dati niyang buhay. Mahigpit niyang hawak ang maligamgam na tasa ng tsaa, puti ang mga daliri niya sa kapit. Nakatapat naman siya si Elela Nena, may malawak na pagitan ng mahogany na mesa at Persian rug sa gitna nila, hindi sigurado kung paano tuluyang alisin ang lamat na nabuo dahil sa habang buhay na panlilinlang. Nasa akin ang mga lumang kwarto ng nanay mo. Simula ni Elela Nena, ang boses niya ay marupok, wala ang karaniwang autoridad. Naiingatan pa hindi nadadapuan ako'y aakala ko palagi. Napahinto siya, hindi matapos ang pangungusap, na kaya kong pumasok doon at magkunwaring nasa paaralan lang siya, na kapag ginawa kong isang dambana ang lugar, mananatili siyang buhay. Tumingala si Mia, namumula ang mga mata niya at puno ng sakit na kapareho ng nararamdaman ni Elela Nena. Pwede ko ba silang makita? Tanong niya. Halos bulong lang ang boses. Magkasama silang naglakad sa isang mahabang tahimik na koridor, papuntang silangang pakpak. Ginamit ni Eleanor ang mabigat at detalyadong susi para buksan ang pinto na matagal na niyang hindi nabubuksan. Mga taon. Ang hangin na sumalubong sa kanila ay payapa at mabigat sa amoy ng tuyong poperi at lumang papel. Ang kwarto ni Isabella noong siya ay teenager pa ay parang time capsule mula pa sa huling bahagi ng ika-20 siglo. May koleksyon ng mga vinyl records, Bowie, The Smiths, Kate Bush, na nakapatong sa isang alikabok na turntable, mga librong tula ni Napla at Dickinson na nakasalansan sa isang nightstand, isang corkboard sa pader na puno ng mga lumang litrato,
Isang babaeng nakangiti habang niyayakap ang kanyang tatay na si Richard. Ang parehong babae habang nakasakay sa kabayo. Isang kandid na kuha niya. Tawanan kasama ang mga kaibigan. Ang mukha niya parang bituin ng kabataang puno ng saya. Dahan-dahang pumasok si Mia sa kwarto, ang mga dulo ng daliri niya ay dumampi sa gilid ng kahoy na mesa. Nakita niya ang isang buhay na hindi kailanman nabanggit ng kanyang ina. Ang masigla, may pribilehiyong. Masayang babaeng ito ay parang estranghero sa kanya. Ang Isabela na kilala niya ay tahimik, malungkot, isang babae na nakahanap ng ginhawa sa tahimik na mga pasilyo ng aklatan, na para bang pasan ang bigat ng mundo sa kanyang payat na balikat. Ang buhay niya talaga, bulong ni Mia, habang inaabot ang hairbrush na may pilak na likod mula sa vanity. Siyang pinakamaliwanag na ilaw sa bawat kwarto, sabi ni Elena. May luha na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Bago namatay ang tatay niya, siya ang lahat. Pagkatapos noon parang may bahagi ng ilaw na yun ang nawala. Pinaniwala ako ni Marcus na yung pagiging rebelde niya, yung pagkahulog niya kay Leo, sintomas lang yon ng kanyang pagdadalamhati, isang paraan ng paglabas ng sama ng loob. Ginamit niya ang pagmamahal niya para laban sa sarili niya. Napatingin si Mia na halo ang lungkot at bahagyang galit. Mahal niya ang tatay ko at mahal ka rin niya. Nasa kahon, yung ipinakita ko kay Julian, nandoon yung mga diary niya. Lagi siyang nagsusulat tungkol sa'yo, kung gaano niya namimiss yung mga kwentuhan niyo, kung paano siya umaasang balang araw, makikilala mo si Leo at makita yung lalaking nakita niya. Naputol ang boses ni Mia. Buong buhay niya akala niya binaliwan mo yung pagmamahal na yon, binaliwan mo siya. Yung paratang, kahit banayad, tumama kay Elena na parang suntok sa katawan. Yung pinakamalalim niyang takot na nakalatag na ang kanyang pride at yung pag-asa niya kay Marcus ay naging dahilan para siya ay mapasama. Nabigo ko siya, Amelia. Aminado si Eleanor sa formal na pagsabi nito. Buong pangalan, isang hiling para sa koneksyong pakiramdam niya ay hindi niya nararapat. Dapat protektahan ng isang ina ang kanyang anak. Sobrang naligaw ako sa sarili kong kalungkutan. Pinabayaan kong isang halimaw ang magbantay sa mga pintuan. Patawarin mo ba ako para doon? Tumingin si Mia sa pusong wasak na matandang babae sa harap niya. Isang higante sa industriya na naging isang ina na nagdadalamhati. At hindi niya nakita bilang isang makapangyarihang tao, kundi bilang kapwa-biktima. Wala namang dapat patawarin, sabi ni Mia, habang dumadaloy na rin ang sariling luha niya. Nagsinungaling siya sa aming dalawa. Pareho naming nawala siya. Sa sandaling iyon ng sama-samang pagdadalamhati. Sa maalikabok at tahimik na silid ng isang multo, unti-unting nabuo ang unang marupok na hibla ng kanilang pagkakaibigan. Hindi ito ang masayang pagkikita na parang sa isang fairy tale, kundi isang bagay na mas totoo, mas malalim, isang samahan sa pagdadalamhati at alaala. Ang mga sumunod na araw ay naging magulo at mabilis na dumaan. Kumalat ang kwento sa media at hindi na naging katulad ng dati ang buhay ni Mia. Nagtambay ang mga paparazzi sa labas ng apartment ng kanyang reyna na parang bilangguan ang naging simpleng tahanan niya. Ang mga kaibigan niya sa diner, lalo na ang pinakamalapit niyang kaibigan na si Chloe ay sumusuporta. Pero may bagong distansya na sa pagitan nila. Tinitingnan na siya nila na parang galing siya sa ibang planeta. May mga kakilala na biglang lumabas, humihingi ng pera, ng mga koneksyon, ng bahagi ng pangarap. Unti-unti nang nabubuwag ang dati niyang buhay. Si Eleanor, sa kanyang kalungkutan, bumalik sa dati niyang paraan ng paglutas ng problema gamit ang pera. Pinabili niya sa kanyang mga ahente ng real estate ang isang marangyang duplex sa Park Avenue para kay Mia, kumpleto sa gamit at may mga staff. Pero nang makita ito ni Mia, mahinahong tinanggihan niya. Hindi ko kaya, sabi niya. Ipinaliwanag kay Elena na litong-lito. Hindi ito ako. Parang magsusuot lang ako ng costume. Sa halip, humingi siya ng isang bagay na mas mahalaga, oras.
Naging mahalagang tulay si Julian sa pagitan ng dalawang mundong ito. Mapagkumbaba at tinanggal ang dating kayabangan, natagpuan niya ang bagong layunin. Pinrotektahan niya si Mia mula sa pinakamasamang bahagi ng media storm. Maayos niyang hinarap ang mga pa-cute at matiisin niyang ipinaliwanag ang komplikadong mga ari-arian ng pamilya Vance. Dinadala niya siya para sa kape, hindi sa Aurelia, kundi sa isang maliit na hindi kilalang kapehan sa Greenwich Village kung saan pwede silang mag-usap. Okay lang naman na magalit, sabi niya isang hapon pagkatapos niyang aminin na nakakaramdam siya ng sobra-sobra at naliligaw. May karapatan kang magalit. Pwede kang magalit kay Marcus, sa mundo, kahit kay Lola. Maiintindihan niya iyon. Hindi ako galit sa kanya, sabi ni Mia habang hinahalo ang latte niya. Malungkot lang ako. Parang nagdadalamhati akong muli sa pagkawala ng nanay ko. Pero ngayon, nagdadalamhati ako sa buhay na dapat sana ay meron siya. Isang malamig na umaga, may ginawa si Mia na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Sumakay siya ng tren papunta sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ina sa ilalim ng isang simpleng lapida. Isabela Russo, pinakamamahal na ina. Umupo siya sa damuhan, naramdaman ang lamig ng kwintas na sarafina sa kanyang balat at ikinuwento sa kanyang ina ang lahat. "Hi Mama." Nagsimula siya na medyo nanginginig ang boses. "Hindi mo to aakalain. Yung kwento mo tungkol kay Papa na isang prinsipe, may totoo nga. Ikaw pala yung prinsesa. Ang pangalan mo pala ay Isabella Vance. At ang nanay mo, ang lola ko. Hindi ka niya itinaboy. Mahal ka niya. Mahal ka pa rin niya. May masamang lalaki na nagsinungaling sa lahat, nanay. Ninakaw niya ang buhay mo, pero sisiguraduhin kong malaman ng mundo ang totoong kwento mo. Ang kwento ni Isabella Vance Russo. Pangako ko yan. Yun pong pangakong yon ang naging sandigan niya. Ayaw niyang makuha ang kapangyarihan o ang dangal ng pangalang Vance para sa sarili niya. Gusto niyang gamitin yon para mabigyan ang nanay niya ng pamana na hindi niya natanggap. Ang ideya para sa Isabella Russo Foundation ay hindi isinilang sa isang boardroom, kundi sa tahimik at maaraw na damuhan, libingan, nang ipresenta niya ang ideya kay Elena at Julian, isang pundasyon para magbigay ng kumpletong suporta sa mga single mothers at kanilang mga anak. Napaiyak si Elena. Perfect na parangal ito, isang paraan para gawing makapangyarihang lakas ang tahimik na pakikibaka ni Isabella para sa kabutihan. Si Elena naman naglakbay ng sarili niyang pilgrimage. Pinapunta niya ng driver sa address sa Queens. Umakyat siya ng 3 palapag ng hagdan papunta sa apartment kung saan nanirahan at namatay ang kanyang anak na babae. Binigyan siya ni Mia ng susi at sa loob ng 1 oras, nag-iisa si Elena sa maliit na sala na may amoy ng lavanda. Nakita niya ang luma at gusgusing upuan kung saan siguro binabasa ng anak niya kay Mia ang mga second-hand na libro, pati na ang maliit na kusina kung saan siya nagluluto ng simpleng pagkain. Isang buhay na talagang kapos sa mga material na bagay. Pero malinaw din na buhay iyon na puno ng malalim at matatag na pagmamahalan ng isang ina at anak. Para kay Elena, habang nakaupo siya sa gitna ng mga alaala ng tahimik na buhay ng kanyang anak, naging masakit na malinaw ang tunay na halaga ng pagtataksil ni Marcus. Hindi ito tungkol sa nawalang mana, ito ay tungkol yon sa mga nawalang sandali. Yung mga kaarawan, mga gasgas sa tuhod, mga kwento bago matulog, yung sabay-sabay na tawa, para yang pagnakaw ng oras mismo. Ang paglulunsad ng Isabella Russo Foundation ay isang malaking event na ginanap sa New York Public Library, isang lugar na nagbibigay pugay sa ina ni Mia. Si Mia, nakatayo sa podium na nakasuot ng simple pero eleganteng damit, hindi na siya yung mahiyain na waitress. Isa na siyang babaeng natagpuan na ang kanyang tinig. Hindi siya nagsalita tungkol sa yaman ng pamilya Vance o sa iskandalo, kundi tungkol sa kanyang ina, ang librarian mula sa Queens, na tinuruan siya na ang pinakamalaking yaman ay makikita sa kabutihan at sa mga libro. Kinuwento niya ang tungkol sa tahimik na dignidad
ng isang single mom, ang kanyang matinding pagmamahal at ang lakas na hindi nagrereklamo. Habang nakaupo sa unahan, naramdaman ni Eleanor ang sobrang pride na halos hindi siya makahinga. Ito ang kanyang apo. Ito ang anak ni Isabella. Siya ang lahat ng pinangarap ni Richard. Malakas, maawain, at matalino na may pusong mas pinapahalagahan ang tao kaysa kita. Nakaupo si Julian sa tabi niya, nakatingin ng matindi. Kanyang pinsan, kitang-kita ang paghanga niya. Ang pamilya Vance, na dati malamig at binubuo lang ng dalawa, ay unti-unting naging mainit at matibay na samahan ng tatlo. Ilang linggo ang lumipas, sa isang gintong hapon ng Taglagas, dinala ni Elelanena sina Mia at Julian sa family estate sa Connecticut. Unang beses ni Mia na makita ang lugar na labis na minahal ng kanyang ina. Naglakad-lakad sila sa mga hardin, ang hangin ay presko at may amoy ng usok ng kahoy at basang lupa. Dumating sila sa isang bangko na tanaw ang taniman ng mga paboritong puting rosas ni Richard. Dito ang paborito niyang lugar. Sabi ni Elelanena, "Shep." Malambing ang boses na may dalang alaala. Umuupo siya dito ng ilang oras habang nagbabasa ng libro. Habang sila'y nakaupo, inabot ni Elelanena ang kanyang bulsa at inilabas ang maliit na velvet na kahon. Binuksan niya ito at lumitaw ang kwintas na sarafina na kumikinang na parang may ilaw mula sa loob. Nang ibinigay ito sa akin ng lolo mo, panimulang sabi ni Elelanena na matatag ang boses, ngayon ay puno ng lakas ng kanyang bagong kapayapaan. Sinabi niya na ito raw ay mapa ng kanyang puso. Ang esmeralda para sa ating kinabukasan, ang mga sanga para sa ating pagkakaugnay, at ang nightingale para sa awit na inilagay mo sa akin. Nang ako'y ibinigay ko ito sa nanay mo, sinabi ko sa kanya na yung kanta na yon ay nagpapatuloy. Alam kong naniwala siya na tahimik na yung kanta na yon. Mali siya. Inangat ni Elelanena ang kwintas mula sa kahon. Sobrang dami ng ninakaw ni Marcus na kasamaan. Ninakaw niya ang nanay mo sa buhay ko at ako mula sa kanya. Ninakaw niya ang pagkabata mo sa pamilyang ito. Pero hindi niya kayang nakawin ang pagmamahal na siyang tunay na pamana ng kwintas na ito. Pinrotektahan ito ng nanay mo. Ipinasa niya ito sayo at sayo, mahal kong Amelia. Dinala mo ito sa bahay. Dinala mo ang pamilya natin pabalik sa bahay. Napuno ng luha ang mga mata ni Mia habang ipinutin ni Elelanena ang pamilyar na timbang sa kanyang leeg. Iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito isang alaala ng misteryosong nakaraan, kundi susi sa kanyang hinaharap. Ito ay isang pangakong natupad, hindi ito kayamanang namana. Nagpatuloy si Eleanor, hinawakan ang kamay ni Mia. Pamana ito ng puso. Ninyo ang mga ina, mga lolo nyo, at ang akin. Ang tatay mo ay isang artista at ang nanay mo ay isang librarian. Galing ka sa mga tagalikha at tagapagsalaysay. Ang kinabukasan ng pamilyang ito, ang bagong legasiya nito, ay hindi isusulat sa mga libro ng stock o sa mga silid ng boardroom. Maisusulat ito sa mga buhay na nabago mo sa tulong ng pundasyon ng iyong ina. Ito ay magiging isang pamana ng kabutihan. Tumingin si Mia mula sa kanyang lola hanggang sa kanyang pinsan. Ang kanilang mga mukha ay humuhupa sa liwanag ng hapon at sa wakas ay naramdaman niyang may kapayapaan na pumuno sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya yung nawawalang batang Ruso o yung nakakagulat na bansaer. Siya ang babaeng nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo at pinili niyang magtayo ng tulay. Ang awit sa kanyang puso na dati ay tahimik at malungkot na melodiya ay naging bahagi na ng isang sinfonya. Dito, sa katahimikan ng hardin, napapaligiran ng pag-ibig na nagtagumpay sa pinakamadilim na pagtataksil, sa wakas ay handa na talagang kumanta muli ang puso ng Nightingale. Isang kahangahangang kwento ng pagkawala, pagtataksil, at matibay na ugnayan ng pamilya. Isang kwintas, isang multo mula sa nakaraan, ang nagbunyag ng isang lambat ng mga kasinungalingan na tinahi ng 30 taon.
Ipinapakita nito sa atin na ang katotohanan, gaano man ito kalalim nakatago, ay may paraan upang lumabas sa liwanag. Nawala kay Eleanor Vance ang kanyang anak na babae pero natagpuan niya ang kanyang apo. At sa paggawa nito, naibalik niya ang ninakaw na pamana ng kanyang pamilya. Lumipat si Mia Russo mula sa pagseserbisyo sa mayayaman tungo sa pagtulong sa mga mahihirap, pinapakita na hindi dapat tukuyin ng ating kalagayan ang ating pagkatao. Ano sa tingin mo ang pinaka-shocking na bahagi ng pagtataksil ni Marcus? Yung pekeng pagkamatay, yung mga nanakaw na liham, o yung habambuhay na kasinungalingan na sinabi niya sa babaeng pinakakatiwalaan niya? I-share mo ang mga saloobin mo sa comment sa ibaba. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, paki-like ang video at i-share sa mga taong mahilig sa makapangyarihang kwento ng katarungan at pagbabago. At huwag kalimutang mag-subscribe ka at i-click ang notification bell para hindi ka na ma-miss ng mga nakakatuwang totoong kwento mula sa channel namin. Salamat sa pakikinig.